Magandang araw mga bata. Ako si Tutor Mark na inyong makakasama dito sa Math 2. Kaya naman siguraduhin handa na ang inyong mga lapis, papel at inyong ginagamit na self-learning module. Tara na't ating simulan ang ating aralin dito sa Math 2. Mga bata, dito sa ating Itulay session, ang ating paksa para sa Module 1 o Week 1 ay ang subtracting 2 to 3-digit numbers without and with regrouping. Kaya naman, tandaan, madali lamang ang ating pag-aaral kung kayo ay makikinig ng mabuti, umupo ng maayos, at atin nang simulan ang ating aralin. Ating simulan ito sa pamamagitan ng pagtukoy sa ating layunin. Tandaan, ang aralin ito ay makakatulong sa iyo upang matutuhan ang representasyon ng sandaanan, sampuan, at isahan sa pamamagitan ng subtraction. Mga bata, umpisahan natin sa pamamagitan ng isang drill. At ito ang ating panuto. Nais kong bilangin ninyo ang kutumbas na bilang ayon sa larawan. Isulat mo ang iyong sagot sa sagutang papel at tukuyin ang letra ng inyong mapipiling kasagutan. Uulitin ko, nais kong bilangin ninyo ang tutumbas na bilang ayon sa larawan at isulat mo sa iyong sagutang papel ang letra ng wastong sagot. Para sa ating unang bilang, tingnan mga bata, ang larawang ito ay may bilang na 100. Kung meron tayong larawan na ganito ang laki, ibig sabihin ang susunod na larawan ay 100 din. Ang susunod natin na larawan ay may bilang din na 100. At ang pang-apat na larawan ay may bilang din na 100. Ang mga ito ang tinatawag natin na mga bilang para sa sandaanan o hundreds. Mga bata, meron tayong 4. 1, 2, 3, 4. Hindi ba't kay dali? Lumipat tayo sa susunod na bahagi. Ang larawang ito ay may bilang na sampuan o tens. Ibig sabihin, ang susunod natin na larawan ay may bilang din na para sa sampuan. At ang susunod ay para rin sa sampuan. O mga bata, ilan kaya ang ating sampuan na nakikita rito? Kung ang sagot mo ay 3, napakahusay. O ngayon, dumako tayo sa huling bilang. Meron tayong 1. Sa susunod natin na larawan, anong bilang din kaya ito? Tama, isahan. Ang susunod ay? Tama rin, ito ay isahan. Kaya naman, para sa ating ones, ilan kaya ang ating ilalagay? Tama, kung ang sagot mo ay 3 o 3. Sa makatuwid, sa ating larawan, meron tayong bilang na 433. Bakit 4? Sapagkat meron tayong 4 na nasa hundreds place. Meron tayong 3 na nasa tens place. At meron tayo ring 3 na nasa ones. Hindi ba't kay dali? Tara't lumipat tayo sa susunod na gawain. Gaya ng ginawa natin kanina, suriin ang larawan. Yan ay nasa sandaanan o hundreds place. Sa makatuwid, anong bilang ito? Kung ang iyong sagot ay sandaanan, magaling. At ang susunod din ay mahusay, sandaanan. Sa madaling salita, ilan kaya ito? Mahusay kung ang sagot mo ay 3, sapagkat meron tayong 1, 2, 3. Bumaba tayo sa susunod. Ito ay ang sampuan o ang tens. Meron tayong larawan na nakatukoy para sa ating tens. Tignan ang susunod.
Hindi ba't magkasing laki sila? Kung gayon, ang susunod ay isa ring sampuan o tens, at ang kasunod dito ay isa pang sampuan o tens. Ilan kaya ang ating tens? Kung ang sagot mo ay tatlo, napakagaling talaga. Nakuha mo na ang ating aralin. Ngunit may nakita ka bang ones? Wala, hindi ba? Kung wala, ibig sabihin nito, ang numerong ating gagamitin ay 0. Kaya sa ating larawan, ito ay nangangahulugan ng bilang na 330. Dahil meron tayong tatlo na nasa hundreds place at tatlo rin na para naman sa tens place. Ngunit wala para sa ones. Kaya ang ating sagot ay 330. Dumako tayo sa pangatlong bilang. O, balik tayo mga bata. Meron tayong hundreds place. Sa madaling salita, anong bilang ito? Tama, sandaanan. Samantalang ito, magaling, isa rin itong sandaanan. At gayon din ang susunod at ang panghuli. Mga bata, ilan kaya ang ating nasa hundreds place? Anong bilang ang ating hinahanap? Magaling! Tayo ay mayroong 5 sandaanan o 5 nasa hundreds place. Dumako tayo sa susunod. Nakakita ba kayo mga bata na nasa tens place? Wala. Kung wala tayong nakikita na nasa tens place, anong numero ang ating ilalagay? Magaling! Ilagay dito ang numero 0. At ang ating ones, tignan ng maigi. Meron tayong isa. Meron pang kasunod. At meron pang isa. At gayon ang susunod. At ang panghuli. Kung gayon mga bata, anong bilang ang ating ilalagay dito sa ones? Kung ang iyong sagot ay 5, napakagaling. Ibig sabihin nito mga bata, ang larawang ito ay may bilang na 505. Uulitin ko, ang larawang ito ay may bilang na 505. Hindi ba't kay dali lamang matukoy? Tandaan, tignan natin ng maigi ang place value na makikita dito sa ating nakalarawan. Yan ay maaaring nasa hundreds place, tens place, o ones. At ating lamang bibilangin kung ilan ang mga larawang na nakalagay dito. Dumako tayo sa pang-apat na bilang. Ngayon naman, bibigyan ko kayo ng 5 segundo para ilagay ang inyong sagot sa inyong mga sagutang papel. Atin ang simulan ang bilang na 5. Ang iyong bang sagot ay 444? Kung yan ang iyong kasagutan, magaling! Dumako tayo sa pang-5 bilang. Bibigyan muli kita ng 5 segundo. Ang iyong bang sagot ay 540? Kung ito ang iyong kasagutan, magaling mga bata. Ngayon, nasisigurado kong alam na ninyong gawin ang ating pagsasanay. Tandaan, alam dapat natin kung paano bilangin ang nasa hundreds place, tens place, at ang nasa ones. Dumako tayo sa susunod na bahagi. Tandaan, ang representasyon ng mga larawan at pagpapangkat ng sandaanan, sampuan at isahan ay nakatutulong sa atin sa paraan ng pagbabawas o subtraction ng 2 to 3 digit. Ang sandaanan ay ang hundreds, ang sampuan ay ang tens, at ang isahan ay ang ones. Sana ay naunawaan niyo ito mga bata. Ngayon naman, lumipat tayo sa susunod natin na gawain.
tignan ito ng mabuti. Tayo ay nagkaroon ng dalawang grupo o pagpapangkat ng ating mga larawan. Tignan ito. Meron tayong bilang na nasa nasa sandaanan. Meron din tayong bilang na nasa sampuan at nasa isahan. Gayon din sa kabilang bahagi. Ibigay natin ang bilang ng nasa unang pangkat. Gamit ang ating table, lagyan natin ito ng angkop na bilang. Ang nasa unang linya ay para sa unang pangkat. Ang nasa pangalawang linya ay para dito sa ikalawang pangkat. Kailangan nating makuha ang tamang bilang. Ano sa tingin ninyo ang ating unang bilang para sa unang pangkat? Kung ang sagot mo ay ₱127, magaling! Ngayon, dumako tayo sa susunod. Ano naman ang iyong sagot para sa ikalawang pangkat? Kung ang iyong sagot naman ay 27 o 27, magaling! Mga bata, ating ngayong gagawin ang subtraction. Kinakailangan ay umpisahan natin ang pagbabawas mula sa ating ones. Susunod ay ang tens at ang hundreds. Kinakailangan lagi tayong magsimula sa ones. Tandaan yun mga bata. 7 minus 7 o 7, bawasan ng 7, ang ating sagot ay 0. Isunod ang tens. 2 minus 2 o 2, bawasan ng 2, ang ating sagot ay 0. At ang 1, bawasan ng wala namang nakalagay na numero, ibig sabihin, yun pa rin ang ating ilalagay na bilang. Sa makatuwid, sa ating inilarawan ngayon, ang ating bilang na 127 minus 27 ay may sagot na 100 o 100. Hindi ba't kay dali mga bata? Magaling! Kung gayon, dumako tayo sa susunod pa nating pagsasanay. Tandaan, ang unang makikita natin sa pagsasubtract ay ang minuend. Ang ginagamit naman natin para bawasan ito ay ang subtrahend. Ngunit ang kasagutan na ating makukuha, yon ang tinatawag nating difference. Sabay-sabay nga nating banggitin, minuend, subtrahend, difference. Mahusay mga bata. Ngayon, nais kong suriin ninyo ang ating pagsasanay. Ibigay ang hinahanap na wastong subtraction sentence para sa ating sumusunod na bilang. Gaya kanina, mayroon tayong dalawang pangkat. Nais kong ibigay ninyo ang bilang ng nasa unang pangkat at yan ang ating tinatawag na minuend. Ang ikalawang pangkat naman ang tinatawag naman natin na subtrahend. Mga bata, ano kayang bilang ang ating hinahanap para sa ating minuend? Ang iyo bang sagot ay 424? Kung opo, magaling. Ano naman kaya ang hinahanap para sa ating subtrahend? Kung ang iyong sagot ay 322, magaling. Atin na ngayong hahanapin ang ating difference, ang kanilang kasagutan. Tandaan, sinisimulan natin ang pagbabawas gamit ang ones. 4 minus 2, ang sagot natin ay 2. 2 minus 2, ang sagot natin ay 0. 4 minus 3, ang sagot natin ay 1. Sa madaling salita mga bata, kapag sinulat natin ang subtraction sentence, ito ay 424 minus 322 equals 102. Pareho ba tayo ng nakuwang kasagutan?
Magaling! Mga bata, siguraduhin isulat ito sa inyong kwaderno o sa iyong sagutang papel. Tandaan, kapag tayo ay nagbabawas o nagsasubtract, inuunan natin ang nasa ones. Pagkatapos nun, lilipat tayo sa tens at kasunod ay ang nasa hundreds. Siguraduhin isulat din ang ating subtraction sentence. Dumako tayo sa susunod. Tignan ang ating unang pangkat ng larawan para sa ating minuend. Mga bata, ibigay nga ang kasagutan kung ano ang ating minuend. Ang iyong sagot ay 625. Kung opo, magaling. Dumako tayo sa ikalawang pangkat. Nais kong ibigay naman ninyo ang ating subtrahend. Ano kayang bilang ito? Ang iyong sagot ay 512? Kung opo, magaling. Ngayon ay ating kunin ang kanyang difference. Tandaan, simulan natin sa ones. 5 minus 2, ang sagot ay tama, 3. 5, bawasan ng 2, 5 minus 2, ang sagot ay 3. Dumako tayo sa tens. 2 minus 1. 2, bawasan ng 1. 2 minus 1. Ilan ang kasagutan? Tama, 1 o 1. At nasa hundreds place, 6 minus 5. 6, bawasan ng 5. Ang sagot natin ay tama, 1. Sa makatuwid, ang ating subtraction sentence ay 625 minus 512 equals 113. Sana ay nakuha ninyo ang tamang kasagutan, mga bata. Dumako tayo sa susunod. Ngayon naman, ibigay ninyo sa akin kung ano ang ating minuend mula sa ating nakalarawan sa unang pangkat. Ang iyong sagot ay 525. Kung opo, magaling. Dumako tayo sa pangalawang pangkat. Ano naman kaya ang ating subtrahend? Ang iyong sagot ay 412. Kung opo, napakagaling talaga. Ngayon, ating gawin ang paghahanap para sa kanyang difference. Tandaan, simulan natin sa ones. 5 minus 2 equals 3. Susunod, 2 minus 1 equals tama, 1. 5 minus 4 equals tama, 1 ulit. Kaya naman, ang ating subtraction sentence ay 525 minus 412 equals 113. Oh, nakuha ba ninyo ang ating aralin, mga bata? Hindi ba't kay dali lamang? Gawin pa natin ang susunod pang pagsasanay at meron kayong 5 segundo para kunin ang tamang kasagutan o ang ating difference. Ito ang ating susunod na bilang. Ano kaya ang ating minuend? Kung ang iyong sagot ay 500, napakahusay talaga sapagkat wala tayo ritong makikitang sampuan at isahan. Ngayon naman, dito tayo sa ating subtrahend. Ano ang ating subtrahend? Magaling kung ang sagot mo ay 400. O ngayon, meron kang 5 segundo para ibigay sa akin ang difference. Ang iyong sagot ay 100? Kung opo, magaling, sapagkat ang 0 minus 0 ay 0. 0 minus 0 ay 0 ulit. Ang 5 minus 4 ay may sagot na 1, kaya ang ating subtraction sentence ay
500 minus 400 equals 100. Mga bata, dumako na tayo sa susunod. Tignan muli, ibigay ang ating minuend. Ang iyong sagot sa minuend ay 330. Napakahusay. Ngayon naman, ano ang ating subtrahend? Kung ang iyong sagot ay 301, magaling, sapagkat hindi tayo makakakita rito ng sampuan o tens. Ngayon, mayroon kayong 5 segundo para tukuyin ang tamang sagot. Ang ating sagot ay 29 o 29. Sigurado akong napakamot ka ng ulo at sinabing, paano kaya naging 9 ang ating sagot? Samantalang ang 0 kapag binawasan ng isa, paano ito magiging siyam? Mga bata, yan ang ating susunod na tatalakayin. Kinakailangan ay marunong tayong humiram ng numero mula sa ating tens at yan ating idadagdag o ililipat sa ating ones place. Kaya naman dito sa ating pagsasalin na ito, ang ating subtraction sentence ay 330 minus 301 equals 29. Mga bata, pag tayo ay nanghihiram ng bilang, tayo ay nagdadagdag din ng tinatawag natin na numero. Ngunit huwag kayong mag-alala sapagkat kayo ay aking gagabayan. Huwag mag-alala dahil alam kong kayang-kaya niyo yan. Tara't magsanay tayo. Piliin ang letra ng tamang sagot at tukuyin ang difference. Ang difference ay ang sagot sa ating subtraction. Gawin natin ang unang bilang. 221 minus 20. Ang inyong pagpipili ang sagot ay A, 201, B, 210, C, 200, o D, 211. Kunin ang lapis at papel at simulang ang pagsulat. Ilagay natin ang 221 bilang minuend. Sunod na ilagay ang subtraction symbol. Sumunod na ilagay ang ating subtrahend. At ngayon, ating ngayong isubtract ito para makuha ang difference. Dito muna tayo sa ones. 1 minus 0. Ang sagot natin ay 1. 2 minus 2. Wala tayong makikita sapagkat 0 na iyon. At 2, bawasan ng wala namang bilang, bring down lang yan. Yan ay may bilang na 2. Kaya ang sagot natin para sa number 1, yan ay letrang A. Nakuha ba ninyo mga bata ang tamang sagot? Kung opo, magaling. Dumako tayo sa pangalawang pagsasanay. Dumako tayo sa susunod na bilang. 245 minus 30 equals blank. A, 210, B, 212, C, 215, o letrang D, 220. Kunin ang lapis at papel at isulat ito, mga bata. Ilagay natin ang ating minuend. Yan ay 245. Sumunod na ilagay ang subtraction symbol. At ilagay ang ating subtrahend na 30. Ngayon, ay atin nang kunin ang difference. Sa ating ones, 5 minus 0, ang ating sagot ay kung ang sagot mo ay 5, magaling. Sa susunod na bahagi, 4 minus 3, ano ang sagot? Tama, 1. At 2, bawasan ng wala namang numero dito sa ibaba, bring down yan, makukuha natin ang 2. Kaya naman ang sagot sa 245 minus 30 ay 215 o ang letrang C. Sana ay nakuha ninyo ang tamang sagot.
Dumako tayo sa susunod na bilang. 431 minus 31 equals blank. A, 404. B, 401. C, 400. O letrang D, 403. Muli, kunin ang lapis at papel at isulat natin ang minuend. Ito ay ang digit o ang bilang na 431. Ilagay ang subtraction symbol. Ngayon naman, isulat ang ating subtrahend. Yan ay 31. Kunin na natin ang difference. Ating isubtract mula sa ones. 1 minus 1. Kung ang iyong sagot ay 0, magaling. Dumako sa susunod. 3 minus 3 equals 0. At 4, bawasan ng wala namang bilang sa ibaba, bring down, makukuha natin ang 4. Kaya naman, ang ating sagot sa 431 minus 31 ay 400 o ang letrang C. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot mga bata? Magaling! Lumipat tayo sa pang-apat na bilang. 357 minus 42 equals A, 300. B, 315. C, 330. O letrang D, 317. Kunin muli ang lapis at papel. Isulat natin ang minuend. Yan ay 357. Ilagay ang subtraction symbol at isulat ang subtrahend na 42. Kunin na natin ang difference. 7 minus 2. Ang ating sagot ay 5. Dumako sa susunod. 5 minus 4, ang makukuha nating sagot ay 1. At 3, bawasan ng wala namang bilang dito, bring down, ay makukuha ang 3. Kaya naman sa bilang na 357 minus 42, ang ating sagot ay 315 o letrang B. Sana ay nakuha mo ang tamang sagot. Eh naman mga bata, dumako tayo sa panglimang bilang. 332 minus 22 equals, ito ba ay A, 310, B, 322, C, 302, o letrang D, 312. Gamit muli ang inyong lapis at papel, isulat ang ating minuend. Yan ay 332. Ilagay ang subtraction symbol at ilagay ang ating subtrahend na 22. Ating ngayong kunin ang difference. 2 minus 2. Ang makukuha natin sagot sa 2 minus 2 ay 0. Lumipat sa susunod na bahagi, 3 minus 2 ang makukuha natin ay 1. At ang 3, bawasan ng wala namang bilang dito, ay magbi-bring down lang tayo. Kaya 3 ang ating ilalagay. At ang ating sagot ay 310 o ang letrang A. Sana'y nakuha ninyo ang tamang kasagutan. Ngayon ay dumako tayo sa karagdagan pa nating gawain. Magsanay tayo. Isulat sa inyong sagutang papel ang letra ng wastong sagot sa pamamagitan ng subtraction with regrouping. Ito yung nanghihiram tayo o nagbabaraw tayo mga bata. Handa na ba? Ating gawin ang pang-anim na bilang. 671 minus 348 equals, ito ba ay A, 323, B, 324, C, 325, o letrang D, 326. Una, kinakailangan ay humiram tayo sapagkat ang 1 minus 8 ay hindi natin magagawa sapagkat maliit ang 1 kumpara sa 8. Pag humiram tayo, ano ang mangyayari sa 7? Tama, yan ay mapapalitan natin ng 6. Dahil tayo ay humiram, madadagdagan tayo ngayon ng 10 isahan.
10 dagdagan natin ng 1, ang ating magiging bilang ay 11. 11, bawasan natin ng 8 o 11 minus 8, ang sagot natin ay 3. Balik tayo sa susunod. Tenths. Ang ating bagong bilang ay 6. 6 minus 4 equals, kung ang sagot mo ay 2, magaling. At dumako na tayo sa susunod na bilang, hundreds. 6 minus 3 equals, tama, 3. Kaya naman ang sagot natin sa bilang na ito ay ang letrang A, 323. Sana'y nakuha mo ang tamang kasagutan. Dumako tayo sa pang-7 bilang. 542 minus 229. Ito ba ay A, 312, B, 313, C, 314, o letrang D, 315? Tignan ang ones. 2 bawasan ng 9 o 9, hindi natin kaya sapagkat maliit yung number natin na 2. Kinakailangan nating humiram. Pag humiram tayo, mapapalitan na ang tens na 4 at magiging 3. Tandaan, oras tayo ay humiram, ang isang sampuan ay may katumbas na 10 isahan. Yan ay 10. 10, dagdagan natin ng 2 o 2, yan ay magiging 12. 12 minus 9, ilan kaya ang ating kasagutan? Kung ang iyong sagot ay 3 o 3, magaling. Nakuha na natin ang sagot dito. Lumipat tayo sa kabila. Ang ating bilang na ngayon ay 3. 3 minus 2, ang sagot natin ay, tama, 1. Sumunod, hundreds place. 5 minus 2, ang sagot natin ay 3. Kaya naman, ang sagot natin para sa bilang na ito ay ang letrang B o 313. Sana ay nakuha mo ang tamang kasagutan. Dumako tayo sa pang-8 bilang. 862 minus 416. Ito ba ay A, 446, B, 447, C, 448, o D, 449? Tignan ang ones. 2 bawasan ng 6 o 6 ay hindi natin kaya sapagkat maliit ang digit na 2. Kailangan natin humiram. Pag humiram tayo sa 6, ito ay magiging 5 na lamang. Tandaan, ang isang sampuan ay may katumbas na 10 isahan. Kaya naman, meron tayong 10, dagdagan ng 2 o 2, yan ay magiging 12. 12 minus 6, ang sagot natin ay, tama, 6 o 6. Dumako tayo sa susunod. 5, bawasan ng 1, ang sagot natin ay 4 o 4. Sumunod na bahagi o ang hundreds. 8 minus 4, ang ating makukuhang sagot ay 4. Kaya naman sa kabuuan, ang ating kasagutan ay 446 o ang letrang A. Sana'y nakuha mo ang tamang kasagutan. Bilang pagbubuod, tandaan, narito ang mga sumusunod na steps. Number 1, para makuha ang difference ng 2 to 3 digit, kinakailangan unahing bawasan ang isahan o ones digit. Isunod ang sampuan o tens digit. Panghuli ang sandaanan o hundreds digits. Sumunod naman, para sa ating step number 2, kung ang numero sa minuend ay mas mataas o magkatulad lang sa subtrahend, ay pwede nang pagbawasin ang magkatapat na bilang. Ito ang tinatawag na without regrouping o hindi tayo nagbabaro. At para sa ating step number 3, ibawas ang bilang na makikita sa subtrahend sa minuend upang makuha natin ang tamang sagot o ang difference. Mga bata,
Kung nais ninyong balikan ang ating aralin, maaari ninyong bisitahin ang ating DepEd TV YouTube channel. Huwag lamang kalimutan ang pag-click ng like at subscribe. Tandaan mga bata, sa pag-aaral ng math, ito ay magiging napakadali basta't kasama ninyo si Tutor Mark. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo. Paalam!